Good evening po, Amlodet. It's me again, General M. Cantera, taga Tensigar. Ang tatalakayin po natin ngayon, it's all about yung Del Monte issue. Kung ano nga ba yung punot dulo ng issue na yun at bakit nga nag-close yung Del Monte Corporations. Kasi nga, ang Del Monte Corporations ay isa sa mga malalaking o napakalaki talaga na corporations o incorporated sa ating bansa. At masyado itong sikat sa iba't ibang panig ng bansa, kaya nakapagtaka masyado if bakit nag-close sila ng bigla-biglaan. And that's our topic today or tonight. So yeah, let's start. Base sa inyo, yung mga produkto nila ay maayos ba? So, based naman sa akin, yung mga produkto nila is maayos naman. Like, yung mga canned juice, yung mga vegetables na mga fresh, and yung mga stock, yung mga snacks, yung mga packaged fruits, and mostly, yung mga produkto talaga nila is nag-focus sa iba't ibang prutas. And mostly is yung mga pineapple juice, and pineapple packaged fruits, and mga sauce, and yung mga pasta sauce, and yung mga iba't iba talaga mga prutas na mostly ginagamit din natin o ginagamit ng iba't ibang tao sa pagluluto o sa pagkain. And yet, bakit nga ba nag-close ang Del Monte Corporations? So, ayon dito, nagkaroon ng net loss yung Del Monte Pacific. Nagulat ng net loss na mahigit $796.4 million para sa fiscal year 2025. Mas malawak kaysa sa $129.2 million. Napakalaki, no? Na net loss nung nakaraang taon. So, nagkaroon daw ng net loss yung Del Monte. Last year daw is nagkaroon sila ng $129.2 million lang na net loss. Pero ngayon is masyadong tumaas. Umabot ito ng $796.4 million. And bakit nga ba? So, ito pa. Nagkaroon din ito ng impairment losses. Ang kumpanya ay nagulat ng $703.4 million na impairment losses dahil sa pag-discontinue ng kanilang US operations. So, sabi dito is yung impairment losses, ang kumpanya ng Del Monte ay nagkaroon ng impairment losses na $703.4 million dahil sa pag-discontinue daw ng mga US operations. Like, siguro pinagbawalan sila ng US na mag-export ng mga produkto nila dun. Siguro, ewan ko lang. And siguro, masyadong maigpit na yung US ngayon sa pag-import ng mga iba't ibang produkto na galing sa ibang bansa patungo sa kanilang bansa. And dito talaga bankruptcy ng US subsidiary ang Del Monte Foods Holdings Incorporations. Ang US subsidiary ng Del Monte Pacific ay nag-file ng bankruptcy sa US noong Hulyo. So yung US daw is nag-file ng bankruptcy noong Hulyo pa. And siguro naapektuhan din yung Del Monte dito. And siguro masyadong malaki yung nawala na pera o kita sa Del Monte, kaya siguro close ng US yung bankruptcy nung Hulyo pa.
And para sa akin, napapatanong ako, bakit nga ba ito nangyari sa Del Monte? Napakalaki naman ito na kumpanya o ng korporasyon nito. And siguro may iba pang dahilan, and siguro may kakulangan ata sila sa mga ingredients or iba pang mga kagamitan o ibang kumukuha ng mga product nila, kaya siguro naging bankrupt sila. And yun lamang po yung issue ng Del Monte. I hope may natutunan po tayo dito sa pag topic po natin ng Del Monte issue. At yun lamang po, maraming salamat.